Hallelujah. Ang Panginoon ay meron pong magandang plano para sa bawat isa sa atin. Si Lord, tinawag ka, hindi lang para iligtas ang iyong kaluluwa. God will bless you abundantly, exceedingly, more than what you can imagine. Amen? Sino naniniwala na pagpapalain siya ng Panginoon? Magsabing amen. Amen. Sino naniniwala na may gagawin na magandang bagay ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay? Magsabing ako yun. Ako yun. Amen. Pero mga kapatid, in order for the Lord na makakilos ng buo sa ating buhay, ang sabi ng Panginoon, kailangan mga kapatid, manumbalik tayo sa Kanya. Hindi tayo mapagpala ng Panginoon, hindi makagawa ng grabing bagay ang Panginoon sa ating buhay. Kung minsan sasabihin natin, nag-backslide, kaya natin kailangan ma-restore. Pero unfortunately, there are some people na nasa church pero backslide ang puso. Amen? Merong iba na nakikita mo silang nandito sa panambahan, pero yung kanilang puso ay malayo na sa ating Panginoon. So the Lord is talking to us this morning, at sabi niya, alalahanin nyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya at magsisi kayo sa kasalanan ninyo at gawin muli ang dati ninyong ginagawa. Hallelujah. Kung tayo lang mga kapatid ay manunumbalik sa ating Panginoon, sa init ng paglilingkod natin sa Panginoon, grabe ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, kaya kailangan bumalik na ako sa dati kong init sa paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo nga, kailangan bumalik ka na, sabihin mo. Ang message na ito is not para sa katabi mo, para sa iyo yan. Para sa akin dito, mga kapatid. Amen? Si Lord gustong-gustong mag-bless ng tao. Si Lord gustong-gustong mag-ayos ng buhay ng mga tao. Nag-aantay siya ng mga taong babalik sa Kanya at magpapagamit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi ko nga, kung ikaw man ikaw yung kinakausap ng Panginoon at sa palagay mo na parang medyo nagda-die down yung iyong relationship sa ating Panginoon, yung sensitivity mo. Alam mo, si Lord hindi siya nangiiwan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Ang problema, ang tao ang humihiwalay. Amen? Si Lord hindi siya nagbabago ng kanyang pangako. Si Lord lagi tayong sinasamahan. Ang problema, ang tao lumalayo. Amen? Hallelujah. Ano po ba ang dapat nating gawin para tayo ay uminit sa paglilingkod sa Panginoon? Hindi lang uminit, lalo pang lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sinong gustong malaman yan? Magsabing amen. Amen. Number 1, ayon po sa ating binasang verse, we have to remember. Alalahanin po, ang unang R, mga kapatid, R is remember. Sabi dito, alalahanin mo kung saan ka natisod. Sometimes, pagka may tinanong ka na nanglalamig sa Panginoon, sasabihin niya, bakit ka kaya ng lamig? Di ko po alam. Awang ko po. Pero ang sabi ng Panginoon, i-root cause daw po natin, alamin mo, bakit ka nawala? Ano kayang dahilan? Bakit ka parang nawala ng gana? Ano kayang dahilan? Bakit parang nanlamig ka? Ano kayang dahilan? Bakit nag-stop ang iyong growth? Hallelujah. Sabi dito, alamin natin, remember mga kapatid, alalahanin, ano ba talaga? At pagkatapos natin maalala sometimes, dahil hindi po natin masyadong ma-explain, makakahanap na lang tayo ng mga maliliit na bagay, sasabihin natin, kasi si sister, kasi si brother, kasi si pastor, kasi feeling ko parang hindi ako important, parang ganito, parang ganyan, makakahanap tayo ng mga dahilan. Pagkatapos mong maisip yon, isipin mo rin, is this enough para ipalit sa ginawa ng Diyos sa buhay ko? Is this a good reason para talikuran ng Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa akin? Is this a good reason para yung salvation na binigay sa akin ng Panginoon pabayaan ko? Kung babasahin po natin yung verse dun sa dulo, sabi doon, kailangan natin bumalik. Hindi lang dahil para gusto natin mag-grow. Sometimes kasi kapag nawawala po tayo sa hulog,
Hindi po natin naiisip yung mga consequences. Pero kapag ikaw ay nawawala na sa hulog, nagiging hindi ka na reasonable. Nawawalan ka na ng, wala ka ng pake. All you care is your feelings. Amen? Amen po ba? Parang laging ako, kailangan ako, ganyan mga kapatid. Pero isipin po natin, kapag dumarating yung part na yan, yung time na yan, sulit ba to para ipalit sa ginawa ng Diyos para sa akin sa krus ng Kalbaryo? Sulit ba to para ipagpalit ko lahat ng ito ba yung ibabayad ko sa Panginoon? Ito bang paghihirap ko ngayon, yung mga trials na nangyayari sa akin, pwede na ba tong ibangga sa ginawa ng Panginoon sa krus para matubos yung aking kasalanan? Kaya ko, ito ba yung ibabayad ko sa Panginoon nung nagpagod siya, nung naghirap siya, nung nasaktan siya sa krus ng Kalbaryo? Sasabihin ko, Lord, sorry, kasi hindi ko na kayang magtuloy, kasi po, na-discourage ako, Lord eh. Sorry, yung ginawa mo sa krus, thank you na lang, pero I have to go. Amen? Bago ka manlamig ng tuluyan, kasi ang panglalamig ay hindi po siya instant. Amen? Parang ang kaaway, hindi siya magpapakita sa'yo na mukha siyang demonyo. Magpapakita siya as maganda. Ang sabi doon sa Bible, ang description daw ni Lucifer, siya ay pogi. Hindi siya magpapakita sa'yo na tatakutin yung demonyo ko. Diba? Siyempre, kung nakita mo may pangil, may dugo-dugo pa rito, may sungay, siyempre maa-alert ka. Hindi, Jesus name, mamaya i-rebuke mo pa. Pero kapag ka nakita mo pogi, kita mo maganda, ay Lord, baka blessing ito. Talagang mapagbigay ka talaga, Panginoon. Amen? Ang panglalamig po, hindi po siya biglaan. Ito po ay dahan-dahan na nangyayari. That's why we have to be alert. Amen? Hallelujah. Sabi ni Lord, alalakanin po natin yung kung ano ba yung problema natin at ano yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And then we have to decide because God will not wait. Sometimes, ito po ang problema. Naalala natin, na-recognize natin yung ating mga cause ng panlalamig. Pero ang sabi natin, babalik naman ako, Lord. Pero hindi lang ngayon. Narinig nyo na ba yan? Oo. Last na to, Lord. Last na. Amen? Yung pala, last na, hindi na nangyari. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ipagyayabang ang bukas dahil hindi ninyo alam kung ano ang ibibigay nito. Amen? Hindi po natin pwedeng ipagyabang na bukas na lang, sa susunod na lang. Sabi ng salita ng Panginoon, ang kaligtasan ay today. Today is the day of salvation. Amen? Kaya kung meron ka pang oras, meron ka pang pagkakataon, meron kang kamay, meron kang bibig, magpuri ka na sa Panginoon ngayon pa lang. Amen? Hallelujah! Wag mo na, hindi, mamaya na lang. Hindi, ngayon na, magpupuri ako sa Panginoon. Amen? Kasi hindi mo alam kung mamaya makakapalakpak ka pa ba. Bukas, sa Sunday kaya makaka-attend ka. Hindi po ako nananakot, mga kapatid, pero yan ang katotohanan ng buhay. Hindi po natin sure. Amen? Amen! Hallelujah! Nung nagkaroon po ng COVID, maraming tao nagising, nagkaroon ng realization. Kaya nauso pa yung mga motivational speakers, mga ganyan, ng mga pa-reflect. Nakita ko pa yung picture nung time na yun na parang pinicturean nila yung kalsada, na talagang walang tao, na parang sabi nila, everything is temporary in this world. Sa isang iglap lang, wala na. You have to give value to those things that last. Amen? Your family, your relationship with God, yan yung mga importanteng bagay. Hindi yung mga pinagkakaabalahan natin. Pero, nung nawala na yung COVID, meron pa naman, pero hindi na masyadong putok na putok, gaya ng dati, ang mga tao, nakakalungkot bumalik sa dati. Kadalasan. Naalala ko, nung panahon ng COVID, mga kapatid, nagkaroon po ng concert dito. Kasi may mga times po doon na parang yung biglang may magla-lockdown, tapos biglang luluwag. Amen? Tapos yung time na yun, nung lumuwag, kinasa namin yung concert, mga kapatid. Kami dito, naggawain. 4 services ba yung pastor? 4 na
Mas marami pa dito. So, parang mga nasa 400 plus mga kapatid. 450 yung mga umaten. Grabe. Amen. Sabi, kaya yung mga ano dyan, nagugulat yung mga tao. Sabi na, ano ba yun? May namimigay ba ng bigas doon? Kasi nag-traffic na, dami na. Pero yung boses namin, labas na yung mga ngalangala namin, 4 na beses ba? 4 na set ng concert. Kami-kami lang yung kumakanta, walang humpay mga kapatid. Kasi nung time na yun, sabik din yung mga tao. Sabik yung mga tao makarinig ng Word of God. Sabik yung mga taong lumabas. Kaya talagang mas madali siguro noon na makapag-win. Pero ngayon, pagkatapos ng COVID, tara church tayo. Teka lang, may module ako eh. Amen? Ay, may pasok kasi ako niyan. Yan lang yung pahinga ko. Parang ganon. Nagkaroon na ng maraming dahilan mga kapatid. Amen? Hallelujah. Pero, ang ano dito mga kapatid, kailangan inaalala natin ng Panginoon hindi lang kapag ka-convenient sa atin. Dapat pinaglilingkuran natin ng Panginoon habang may time. Huwag ka magpapadaya. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papadaya sa kaaway. Minsan, pinipake ka niyan. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, alalahanin natin mga kapatid, mag-decide tayo dahil ang Diyos ay hindi po mag-aantay. Hallelujah. Dapat, sabi ng Isaiah, tayo po ang mag-aantay sa Diyos at hindi tayo yung aantayin. Sabi niya, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Imagine, minsan unconsciously nagagawa natin, wait lang Lord. Yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, di ba kanina, ang dami mga Diyos, no? Yung mga pinag-aaralan, mga kapatid, ginagawang Diyos-Diyosan ng mundo, ino-honor nila yon. Sabi ko nga di ba yung mga kings and queens, sasabihin ng mga tagapaglingkod, Your Majesty. Di ba? Gaganyan ano pong ipaglilingkod ninyo? Gaganyan sila. Tapos hindi sila tatayo, hanggat hindi sinasabi yung ipag-uutos. Amen? Pero, yung ating Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari, na sometimes sinasabi natin na Diyos natin, sasabihin na, wait lang Lord. Ay anak, meron tayong, ang linggo, alam mo na, araw ko yan. Wait lang Lord, kasi sa susunod na lang Lord, ha? Lord, ha? Ganun pa. Alam mo naman, naiintindihan mo naman ako Lord, di ba? Amen! Minsan hindi natin yun nare-realize, pero nagagawa po natin sa ating Panginoon. At yun ay mga teknik ng kaaway para lang palamigin ka. Kaya kailangan, wag sasabihin mo talaga, ang linggo ay para sa Panginoon. Sabihin nga natin, ang linggo ay kay Lord yan. Sabihin mo sa katabi mo, salamat na lang at nandito ka. Masaya ako at nandito ka ngayon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi natin pag-aantayin ang ating Panginoon, bagkus tayo mag-aantay kay Lord. Sa mga ministry na binigay niya sa atin, ang sabi po doon, huwag niyong pag-antayin ang ating Panginoon, yung mga opportunities, kapag ka kayong inassign. Amen? Kapag ka kayo ginawang cell leader, kapag ka meron kayong ministry, mga kapatid, it is an opportunity for us to serve the Lord. Amen? Imagine, magiging representative ka ng hari ng mga hari, ng Diyos ng mga Diyos. Kapag nagsishare ka ng Word of God, hindi ka nagdadala ng salita mo. Yung Diyos, dinadala mo sa mga tao. Praise God. Hallelujah. Number 1, we have to remember. And then, napapansin niyo mga kapatid, kapag ang tao nang lalamig sa Panginoon, ako observation ko to, may nakwentuhan ako nito noong nakarang araw. Kapag ang tao, kasi naging journal ko to sabi doon sa Malakay, paano mang babalik ang mga tao sa Panginoon? Turuan nyo sila, sabi doon, sa mga high priest. Huwag silang mag-alay sa Panginoon ng walang kwenta. Kasi isang paraan ng pagbabalik sa Diyos is kapag ka binibigay mo yung tithes and offering mo. Hindi ako nagsabi, sabi doon sa binasa ko. Sa Malakay, mga kapatid, turuan nyo sila. Kaya nga yung journal ko doon, sabi ko, Lord, turuan mo ako na turuan sila na i-value ka. Kasi totoong valuable ka, Panginoon Kaya dun sa silang, mga kapatid, gusto ko na nga sana eliminate yung brown envelope, lalo na yung maliit. Kaya napansin nyo malaki yung envelope natin. Kasi minsan, nalulungkot ako,
Hindi ako nalulungkot dahil maliit yung laman ng sobre. Hindi ako nalulungkot. Kasi kung yun yung the best niya, wala tayong, yun na yun eh. Amen? Hallelujah. Sabi ni Lord, minsan nalalaman mo yung kondisyon ng puso sa laman ng sobre. Amen! Kapag ang tao nanlalamig, ito mga kapatid again, kung yun yung income mo, wala tayong ano doon, yan yung pinaka-the best nyo, okay po yan mga kapatid. Okay na okay yan sa Panginoon kapag ka binibigay niyo yung the best ninyo. Pero alalahanin nyo, sa bawat pagbibigay nyo, sa Diyos nyo yan binibigay. Hindi, nakita ko po, dinala nyo sa office eh. Gusto mo ba ikaw magbilang? Gusto mo sa'yo na lang? Amen? Hallelujah. Sa Diyos natin inaalay yung mga binibigay natin, hindi kay pastor. Hindi dahil nakikita ka ni pastor, kaya mo binibigay mo yan sa Diyos. Lord, thank you, Lord. Amen? Yan yung pasasalamat mo sa Panginoon. Kaya, yan yung sign. Kapag nararamdaman mo, dumadamot ka na, nararamdaman mo na parang madami ka nang nakikita, maaaring lumalamig ka na, nagbo-backslide ka na. Amen? Kasi napansin ko, yung mga nanlalamig sa Panginoon, nababawasan yung laman ng sobre. Hindi dahil nawalang income, naobserbahan ko yan mga kapatid. Kaya sinasabi ko lang sa inyo, para ma-detect ninyo yung sarili nyo kung umu-okay ba kayo o hindi. Amen? Meron teacher na nagsabi, you cannot give. You can give without love. Pwede ka magbigay nang walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang hindi ka nagbibigay. Hallelujah, hallelujah. Number 2, mga kapatid, ano pong dapat natin gawin? Pagkatapos mong alalahanin ginawa ng Panginoon sa buhay mo, remember mo din kung saan ka nadapa para hindi ka na bumalik doon. Kailangan mo alalahanin, kaya kailangan maging mapagbantay. Kaya kailangan mo alamin kasi babantayan mo yung sarili mo para hindi ka madapa ulit doon. Kung doon ka na nadapa, na-identify mo na, umalis ka na. Sabi dito, pangalawa, ano po dapat gawin? Repent. Pag sinabing repent, ito po ay turning away. Ibig sabihin, pag nalaman na recognize mo na doon ka nahuhulog, doon ka na nadadapa, sabi ni Lord, mag-repent ka na. Magsisi ka. Tumalikod. Amen? Sa kasalanan. Ibig sabihin, kung yung mga mali mong kaibigan, ikaw ay doon, yung mga kaibigan mo, dinadala ka sa kapahamakan, palitan mo na. Sabihin mo sa katabi mo, palitan mo na. Huwag kang balik ng balik doon. Amen? Hindi ka makakabalik sa Panginoon kung balik ka ng balik sa mga stronghold mo. Amen? Hindi ka makakatuloy-tuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ka mabibless ni Lord. Gusto kanyang pagpalain, gusto kanyang gamitin para sa kanyang kapurihan. Amen? Sabi niya, kung alam lang nitong disciple na to, na sa pamamagitan niya may 1,000 kaluluwang maliligtas, hindi sa ganyan kumilos ngayon. So mga kapatid, kung alam mo nang doon ka nahuhulog, umalis ka na. Sabi ng Bible, kung ang iyong mata ang magbubulit sa iyo sa kasalanan, dukutin mo yung mata mo. Hoy, hindi ako nagsabi nun Kaya yung iba, minsan nakikita ko dun sa Facebook, may mga nagsishare ng mga Word of God, mga video, gano'n, nag-ano sila. Tapos titignan ko yung comment, may mga magagalit. Kasi sa isip ko, kaya magagalit, din nila naiintindihan yung salita ng Panginoon. Kala nila personal attack. Amen? Pero sinasabi mo lang yung Word of God. Katulad nito sinabi ko, hindi ako nagsabi nito, si Lord to. Bakit ba kayo nagagalit sa nagsasabi? Binasa ko lang naman Hindi kayo magbasa para magalit kayo sa sarili nyo. Amen? Sabi doon, kung yung mata mo ang magpapahamak sa'yo, dukutin mo yung mata mo. Zombie? Kung ang kamay mo, yung paa mo ang magbubulit sa isang impyerno, dadaling ka sa baba, putulin mo yung paa mo, yung kamay mo, putulin mo. Massacre, Lord. Amen. Sabi niya, mabuti na lang, di bali ng bulag ka, wala kang mata, wala kang kamay, wala kang paa, pero sa langit ka mapupunta. Kesa namang kumpleto ka, pero impyerno punta mo. Amen? Sabi ni Lord, kung yung kaibigan mo, yung cellphone mo,
Yung mga bagay sa buhay mo, ang magpapalayo sa'yo sa akin, mas maganda na wala na yon, makapunta ka lang sa langit. Amen! Nung nakaraang buwan yata, tinanong ako ni Pastor. Nakita niya kasi, important sa akin yung work ko. Kasi nag-suspend ako ng time para magtrabaho. Sabi niya, tinanong niya sa akin, sabi niya, ikaw ba? Pag nawala ba yung negosyo mo, okay ka pa? Sabi niya, okay ka pa sa Panginoon? Sabi ko, oo. Kasi siya naman nagbigay. Ibig sabihin, ba't ko kinukwento? Hindi para sabihin na parang, oy, ang ano naman niya, strong, gano'n. Hindi. Ibig sabihin, alamin po natin yung sarili natin. Kaya na mabilis akong sumagot kasi tinatanong ko yung sarili ko eh. Lagi kong tinatanong. Sabi ko, pag namatay kaya yung asawa ko, maglilingkod pa ako sa Panginoon. O magagalit ako kay Lord. Alamin mo, search, sabi ng Bible, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi po yan aksidente. Yan ay inaalaw ng Panginoon para malaman yung kondisyon ng puso natin. Madali lang kasi magsabi na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, mahal kita, Panginoon. Pero pag may mga dumarating na mga pagsubok, may mga problema sa buhay natin, doon natin talaga malalaman kung sinong mahal natin. Amen? Amen. Kapag ikaw ay nawawala na sa hulog, at na pati ang Panginoon nadadamay mo na, dahil merong pangyayari sa iyong buhay, baka ipinapakita no na, anak, mukhang hindi pa ako yung number 1 sa buhay mo. Kasi, nung nagkaroon ka ng problema, biglang ako nadamay. Biglang hindi ka na nagsimba, sasabi mo, dali lang po kasi, nadamay na ang Panginoon. Amen? Ibig sabihin, pag tinitest yung faith mo, inaalam ni Lord, ako ba yung number 1? So, kung number 1 naman pala ang Panginoon sa puso natin, napakadali lang mag-repent. Napakadali lang talikuran yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Amen? Kaya mong i-let go yung mga kaibigan mo na dinadala ka sa kapahamakan. Kaya mong i-let go yung mga bagay na nagpapawala sa iyo sa hulog dahil ang iyong priority, dahil ang pinaka-importante sa atin, dahil ang pinakamahal natin ay ang ating Panginoon. Amen! Sabi ng Bible, kung mas mahal mo ang iyong anak, ang iyong asawa, o anumang bagay na higit pa sa akin, ay hindi ka karapat-dapat sa akin. Amen. Praise God. So mga kapatid, we have to repent mga kapatid. Si David mga kapatid, sometimes ito yung mga nagpapalamig sa atin mga kapatid. Si David po, alam po natin, he is a man after God's own heart. At siya rin po ang ginamit ng Panginoon para talunin ang si Goliath, di ba? Siya yung bata na ginamit ng Panginoon at tinalo ang mga Philistines o tinalo particularly si Goliath mga kapatid. Pero, ang problema, tinalo niya si Goliath, hindi niya natalo yung laman. Kasi nung naging hari siya, kaya ito mga kapatid, napakahalaga. Alam mo kahapon, habang nagagawa ko ng preaching, kinakabahan ako. Kasi nasa bahay lang ako. Si David, nung nagkaroon siya ng kasalanan, nasa bahay lang siya. Amen? Hindi siya active. Inactive siya. Hari na siya. Minsan, yung comfort natin, yan yung kalaban natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag ka binibless ka na ni Lord, lahat na ng bagay na pinagpe-pray mo, binibigay ng Panginoon. Minsan, pag wala ka ng pagsubok, diyan ka na lumalamig. Amen? Sabi nila, mas malaki daw magpalamig ang success kesa sa hirap. Amen! Hallelujah! Kaya yung mga nasa bahay, mag-ingat. Natakot at tinakot. Si David, mga kapatid, siya po ay nahulog sa babae. Nung time ng battle, mga kapatid, nandun lang siya sa bahay. Yung mga soldiers niya, mga warriors niya, nandun sa battlefield, sa labanan. Syempre, hari siya. Sige, punta kayo. Sabi niya, punta kayo doon, labang kayo.
May second floor yung bahay yamanin kasi hari, di ba? Yung setup ng bahay dati, ano siya, yung may ano sa gitna yung CR. May public CR sa gitna. Tapos, si David nandun mag-isa. Sabi niya, ganyan siya sa terrace. Kasi nakita niyang ganun Tumingin sa ulit. Sabi niya, May naliligong babae. Ay! Naka-long sleeve. Hindi, joke lang. Siyempre, pag naligo yun, alam na. Amen? Tapos, ang ginawa ni David, alam na po natin, na may pinatawag niya yung babae, tapos may nangyari sa kanila, nabuntis niya yung babae, kasi hari siya, walang magawa yung babae. Hari siya Nabuntis niya, tapos yung asawa ng babae na yun yung isa sa mga mighty men niya na sundalo niya na talagang pinagkakatiwalaan niya at magaling na sundalo. Nando sa battlefield. Sabi niya dun sa, ito gagawa pa, minsan pag may kalokohan, sabi ni Lord, pag may kalokohan, repent. Hindi itago yung kasalanan. Amen? Amen. Minsan kasi, tinatalinuhan, gagawa pa ng kalokohan ulit. Nanlalamig ka na nga, lalo mo pa nilamigan. Dapat kapag ka medyo nanlalamig ka, lalo kang lumapit. Sabi mo, malamig ako ngayon, pero mamaya mainit na rin ako. Papainitin ako ng Panginoon at ng mga kasama ko, iinit yung ulo ko. Hindi. So nakakagawa ng kung ano-ano, minsan ng kasalanan, nanganganak pa. Amen. Di ba? Pag halimbawa, nakabasag ka. Sabi na namin mo, sino nagbasag nito? Dumudumo pa tapos sasabihin ng kapatid niya, nakita kita, ikaw nagbasag na. So, hindi baka ikaw, namintang pa. Amen. Tapos, ikaw, sinusumbong mo kay mama. Sinapak mo pa yung kapatid mo. Amen? Amen! Kaya kapag may kasalanan, repent. Huwag nang kung ano-anong turo. Huwag nang kung ano. Talikuran ng kasalanan. Layuan ng kasalanan. Amen. Ano ba yung mga nagpapalamig sa'yo? Iwanan mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, iwanan mo na kasi. Huwag nang balik ng balik. Kapag you have to cut the connections, pag palingon-lingon, hindi makakamove on. Hindi ka makakamove on. Kailangan tuldukan mo na. Tuldukan mo na yung pagkakasala. Huwag mo na sabihin, wait lang, Lord, isa pa. Last na lang, Lord. Chicken Joy ba yan? I-unfollow mo na, baguhin mo yung Facebook mo, i-delete mo yung YouTube mo na may mga feeds. Amen? Unfollow mo na yung mga yon, tapos mag-like ka ng Word of God. Tapos, pag may nakita ka na parang medyo papunta na naman doon, i-hide mo na, i-delete mo, basagin mo yung cellphone mo. Amen. Di bali nang wala kang cellphone, nakarating ka naman sa langit. Amen. Kaya dapat walang secret, dapat repent. Mula Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, disciple ka. Hindi por paglinggo ka lang disciple. Hindi ka pagkalinggo lang sa kakakristan. Kahit Lunes, kahit Martes, kahit Miyerkules, isang linggong pag-ibig yan sa Panginoon. Amen? Sino ang love si Lord buong linggo? Magsabing amen. Amen. Hallelujah. Kahit sa bahay nyo, hindi lang dito sa church, mabait. Pagka nandito, nagbe-bless pa kayo. Pagka nasa bahay. Nak, anoy mo nga to? Lugasan mo nga yung mga plato, anak. Wait lang, ma. Wait lang, ma. Anak, yung anoy mo na. Wait lang, ma. Amen? Paano kung sinabi na nanay mo, ma, wala ba itong pagkain? Yung plato ko walang pagkain. Wait lang. May ginagawa ko wait lang. Pero kapag kakakain na, may time. Amen? Pero kapag ka maghuhugas na, busy na ulit. Amen? Lahat ng mga hindi na ganyan, magsabing amen. Kailangan, kahit nasa bahay tayo, disciple tayo. Amen.
Kung nagbe-bless kay pastor, nagbe-bless sa magulang yan. Lahat ng mga nagbe-bless sa magulang, magsabing amen. Sabi nga, kung ano yung ginagawa mo kay pastor, paano mo ginagalang si pastor, galangin mong magulang mo. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na we honor God, but we don't honor the people na nilagay ng Panginoon para sa atin. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng Christian ka dito, tapos sa paglabas hindi. Kailangan mag-repent na tayo. Minsan kaya hindi ka lumalago sa paglilingkod, hindi ka nakakausad, hindi umaayos yung cell group mo kasi may mga secret. Kaya hindi ka umaabante sa paglilingkod, meron kasing mga secret sins. We have to cut connections. Amen? Minsan hindi ka umuokay bilang isang disciple, hindi ka lumalago, lagi kang wala sa hulog kasi you don't honor your parents. Kailangan Kristiyano tayo sa loob at sa labas ng panambahan. Eh yung mga nanay naman dyan, hallelujah, iingatan din natin yung mga lumalabas sa ating bibig. Kasi ang problema ng babae, bibig. Dalawa daw yung bibig namin. Amen? Ang gagawin natin mga kapatid, we have to repent. Sasabihin natin kay Lord, Psalms 52, verse 10 to 12. Awit din to. Create in me a clean heart. Kung tayo man yung tinutukoy, kung pakiramdam nyo, kayo'y tinamaan, dahil ako'y tinamaan. Kapag tinamaan po kayo, sabi ni Pastor, ano daw? Pag tinamaan ay? Buti nga daw. Pag tinamaan, buti nga. Amen! Ibig sabihin, buhay ka pa, tinatamaan pa, may pag-asa pa. Amen! Kasi kapag wala ka ng pag-asa, manhid na may kalyo na yung puso mo, di ka na magbabago. Reprobate na mga kapatid. Kaya lahat ng tinamaan, magsabing praise the Lord. Hallelujah. Sasabihin natin, hindi yung sasabihin, grabe naman si Pastora. Misa na nga lang ako nandito, ako na naman yung tinarget talaga. Si Lord yung nakikipag-usap sa atin, amen. Gusto mo bang kausapin ka? Gusto mo kasi pag kinakausap pa nila, yung cute-cute mo naman. Ang bait-bait mo naman. Gusto mo ganun kakakausapin ni Lord kahit may ginagawa ka? No, amen? Sinong gustong totoo? Magsabing amen. Totoo. Sa ibang bagay, kumbaga, gentle, hello, ganyan-ganyan, mabait tayo. Pero kapag salita ng Panginoon, wag na nating filter. Sinabi niya yun eh. Kasi minsan, kaka-filter-filter mo sa tao, napapahamak yung kaluluwa niya. Amen? Kayo kasi siyang masaktan. Hindi ang masasaktan ngayon, pero pag na-imperno yung kasalanan mo, kasi puro ka cover. Amen? Hallelujah. Kailangan natin magpahingi ng pusong dalisay sa Panginoon. Awitan mo si Lord, sabi mo, pusong dalisay ang aking nais, create in me a clean heart, O God. Amen? Sa mga pagkukulang natin, sa mga kasalanan natin, hingi tayo ng bagong puso sa Panginoon. Kaya kung tayo man, yung mga tinukoy dito at tinamaan mga kapatid, kayang baguhin ng Panginoon yung ating mga puso. Amen? Amen. Gagawin niyang masunurin tayo mga kapatid. And the last, do the works you did at first. 1 Corinthians chapter 15, 57 to 58. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, gawin natin yung mga bagay na dati nating ginagawa. Dati, nag-involve ka sa gawain, mag-involve ka. Kasi doon ka muling papalakasin ng ating Panginoon. Amen? Dati nagpe-pray ka sa Panginoon, ganito ka mag-pray, gawin mo ulit, balikan mo yung mga dating ginagawa mo noon. So mga kapatid, umaten ka ulit. Sabi dito, eto, ang gagawin natin, hindi ka lang aaten. Katulad ng tinuro ko nung Sunday, napagod ako magturo ng SOL3 kasi excited ako. Dapat, kapag you do the things that you did before, may kasamang excitement, may kasamang pananampalataya. Dadamahin mo, lalagyan mo ng puso ang iyong ginagawa. Pag nagpupuri ka sa Panginoon, magpupuri ka na may kasamang puso. Amen? Hallelujah. Yung i-imagine mo na nandyan ang Panginoon, hindi lang imagine totoo yun, nandito ang Panginoon. Pwede ba tayong pumalakpak sa Panginoon ngayon? Nasa harapan mo siya ngayon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Ang gagawin mo, pag may ginagawa ka, lalo na tungkol para sa Panginoon, ilalagay mo yung puso mo at yung buong atensyon, yung isip mo. Kaya minsan, nawawala tayo sa hulog kasi minsan, may ginagawa yung katawan mo pero yung isip mo wala. Subukan mo na kapag nagpupuri ka, every time napapalakpak ako sa Panginoon, nandito ang Panginoon, talagang gaganahan ako. Amen? Habang nagbibigay ka, binibigay ko to sa Panginoon. Habang nagsisell group ka, kasama mo si Lord. Amen? Hallelujah! Pero kapag ka hindi, parang, ang tagal naman. Oras na ba? Overtime na naman. Ano kayang ulam mamaya? Amen! Hallelujah! Kaya kailangan mga kapatid, merong puso may kagalak. Gawin natin ang mga bagay na may kasamang kagalakan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain. Lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon ay hindi po masasayang. Sabi ni Lord, balikan mo yon. Yung mga ginagawa mo, balikan mo. Sabi mo sa katabi mo, balikan mo. Kung wala ka pang babalikan, mag-active ka na kasi. Sabi niya, ano ba yung babalikan ko? Yung dati kong buhay? Ano ba yung babalikan ko? Babalikan natin yung ating unang mga pag-ibig sa Panginoon. Sino gagawa niyan? Magsabing amen. Amen. Gagawin natin ang mga bagay na hindi lang parang robot na ginagawa mo. Andito na ako. Andito na ako sa church. Upo. Alam ko na yan eh. Upo. Tayo'y tumayo. Pagpatayo yan, sabihin yan, pumalakpa ka. Sa sunod yan, kamaya mong katabi mo. Tapos, upo ka ng matagal, medyo gaganong-ganong ka. Tapos maya-maya, pag isang oras na, tatayo ka na naman. Tapos, upo ka, tapos kakain ka, tapos uwi ka na. Boring mga kapatid. Total, nandito ka na sa panambahan, ibigay mo na yung puso mo at isip mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! So, naalala ko, dapat gagawin mo with passion. Kasi, nung ako, di ba kapag ka meron kang love, ginagawa mo yun, nasa puso mo yun, lagi-lagi mo yung iniisip. Kaya pagka si Lord hindi mo na lagi naiisip, baka nawawala ka na. Magpupunta na tayo sa Panginoon, Lord, parang nadidistract na ako, Panginoon. Parang ibang ibis na ikaw yung maisip ko yung crush ko yung naiisip ko. Ano kaya ang itsura niya ngayon? Ano kaya suot niya? Ano kaya suot ko? Para pagka nakita niya ako, maganda ako. Hindi ako masyadong uiiyak kasi mamaya makita niya, may sipon, ganun. Kaya talaga pagka, hallelujah, ganun lang ako. Praise the Lord. Hi sis. Ganun lang. Amen? Pero pagka, sabi ng Panginoon, gawin mo yung mga ginagawa mo dati with passion ngayon. Naalala ko nung CAT ako dati, COCC ako. Yung mga kape, si Sister Jay, malapit sa bahay namin yan. Yung papunta sa may tapat ng ESGA, di ba medyo pababa yun, papunta sa kanto natin. Umuwi ako doon ng gabi na, mga 8 or 9. Wala pang tindahan dati doon di ba? So, madilim lang. Dedicated ako sa ginagawa ko COCC ako, may dala akong sword na gano'n. Tapos pababa ako, nagmamarcha ako noon. Snappy pa ako pag maglakad. Gagano. Gagano. Tapos, wala naman nakakita sa akin. Ewan ko lang. Hindi ko sure. Baka meron. Amen? Tapos, nung bago naman ako sa call center, kasi nga gusto ko yung may passion Nilalagyan ko ng passion yung ginagawa ko. Kasi kapag walang passion, di ka mag-excel. Kapag walang passion, di ka lalago. Pag walang passion, walang blessing. Amen? Amen? Kung robot ka lang, wala yun. Kailangan nandun yung puso mo sa iyong ginagawa. Kaya dati, bago mag-start yung kaya bago ako matulog, o kaya pagising ko, o kaya nasa CR ako, thank you for calling Sprint where you can, nagaganon ako, papractice ako ng opening spiel ko kasi gusto ko perfect siya. Kasi gusto ko maganda yung ginagawa ko. Magpapractice ako magsalita. Sabi ko, good morning, this is Jen. How may I help you? Inaano ko yun, iniiba-iba pa.
Minsan inibak. Ganun kasi ngayon yung laging nasa isip ko, yung nasa puso ko. Ikaw, kailan mo huling naisip si Lord? Kailan mo ulit na inisip yung mga alaga mo? Sabi ko sa anak ko kahapon, hindi ko na sasabihin, baka si Jet yon. Hindi ko na sasabihin kung sino. Sabi niya, Mama, paano pag walang vision? Sabi ko, Nak, ganito gawin mo. Hindi ko sasabihin kung sino siya. Sabi ko, ganito na. Wala kang magagawa kasi anak, mama mo ko eh. Sabi, paano po mama magkakaroon ng vision? Isipin mo lagi kung ano yung lagi mong ginagawa, lagi nasa puso mo, magiging ganun ka. Yun yung vision mo. Sabi ko na, yung alaga mo, inisip mo na ba? Kailan mo sa pinagplanuhan? What if gawin mo, huwag ka muna mag-bike? Si Jet yun. Huwag ka muna mag-bike. Kasi napansin ko, sa Shopee app ko, may mga naka-add to cart. Salamin, helmet, yung ganon. Kasi sabi ko, umiitim ka na dahil kababike mo. Bumili siya nung yung tela na pang cover dito. Sabi ko, ano no? Shades. Bumili. Tapos sabi niya na pumunta kami ng SM North nung isang araw, sabi niya, Ma, wag mo akong tatanungin kung ano yung gusto ko. Dahil hindi mo magugustuhan. Sabi niya sa akin, kasi mahal yun, Ma. Pero kung gusto mo na rin tanungin, ang gusto ko talaga, yung sapatos na pang bike, para hindi ako nadudulas. Minsan kasi parang feeling ko ma-aksidente na ako eh. Sabi niya gano'n. Yung puso niya, yung isip niya, puro bike. Ano ba yun? Ewan ko, si Jess hindi marunong mag-bike eh, kaya hindi siya yun. Ay, hindi, marunong ka na ba? Baka si Jet yun. Si Jet, Hot Wheels, di ba? Ano yung lagi na sa'yo? Sabi niya, Mama, what if Hot Wheels is only 1 peso each? How many Hot Wheels will you buy for me? Sabi niya sa akin kanina, nasa 7-Eleven kami. Sabi ko, 1 peso, 5. Sabi niya, uy, konti. I don't want you to be addict. Sabi niya, kaya yun mga kapatid, isipin mo ano yung iniisip mo lagi. Kasi baka kala mo, nasa Panginoon ka na, yung pala hindi na. Sabi ko sa anak ko, na hindi ko sasabihin kung sino. Sabi ko, anak, mag-diet ka muna sa bike. Huwag ka na muna mag-bike. Kung palagay mo sa atin, kung palagay natin, ano ba yung nakaka-distract sa'yo, cellphone mo? Diet mo muna sarili mo, huwag ka muna mag-cellphone. Iwan mo muna yung cellphone mo. Amen? Kasi minsan, hindi mo na maramdaman yung presence ng Lord. Kasi punong-puno ka ng noise. Pag sa social media, when you say noise, hindi yung ingay na tunog. Noise, ibig sabihin mga junk. Yung mga bagay na walang kwenta. Less important yung tipong mga itlog, pinipicturan mo pa. Tawag dyan sa social media, noise. Marami ka ng ganun. Kaya pagdating mo sa Panginoon, magpe-pray ka na, matigas na yung puso mo, ayaw nang tumalab. Kasi ang dami ng kung ano-ano. Para ka nang, sabi ko nga kay Jesse, sabi ko, Nak, baka parang minsan yung mga Christian yun, parang may ADHD na. Kasi, yung ADHD, ang nangyayari doon, yung takbo ng utak nila hindi sumasabay sa development ng physical. Kasi puro utak. Kaya minsan, puro ka na cellphone, puro ka na ganon. Pagdating sa prayer life mo, wala ka ng gana. Kasi ang layo na tinakbo ng utak mo dahil sa social media, dahil sa mga iba mong ginagawa. Kaya pagdating sa Panginoon, wala ka ng gana. Amen? Sabi ng Panginoon, repent. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, gawa natin ng paraan. Balikan natin mga kapatid, hallelujah, yung ating mga ginagawang maganda mga kapatid para sa ating Panginoon. Hallelujah. I-serve natin yung ating talent, idarang natin yung ating mga sarili sa mga mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Kung ikaw man yung
tayo nakakakilala sa ating sarili maliban sa Panginoon. Hallelujah. Kung merong, alamin mo yung activities mo. Actually, alam natin, pag-isipan natin, ano yung mga bagay na nagpapalayo sa akin kay Lord? Sino ba yung mas mahal ko na ngayon kaya kaysa sa Panginoon? Trabaho ko ba? Yung naipagpapalit ko na si Lord, yung time ko kay Lord, yung pag-iisip ko sa Kanya, hindi ko na siya naiisip. Lagi ko na lang iniisip pera. Lagi ko na lang iniisip yung school ko, yung grades ko. Lagi ko na lang iniisip yung crush ko. Si Lord, hindi ko na siya naiisip masyado. Si Lord, hindi ko na siya kasama lagi. Lagi na lang, kaya minsan nandito naman ako. Pero parang pakiramdam ko malayo na si Lord. Tandaan natin mga kapatid, si Lord hindi po siya lumalayo. Tayo po yung nangiiwan. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon ngayong umagang ito. Sabihin natin, Lord, sorry. Kung gusto mo humingi ng tawad sa Panginoon, sabi ni Lord, i-recognize mo daw. Remember, repent, and gawin mo yung mga bagay na nakakapagpalakas sa'yo dati. Hallelujah. Kung bihira ka na lang pumupunta sa church, pumunta ka rito. Kung hindi ka na nag-involve sa ministry, mag-involve ka. Kahit na hindi ka pa ma-assign, sige lang, nandito ka lang. Ipakita mo lang sa Panginoon na, Lord, I am here. I am willing. I am working, Panginoon. Hallelujah. Pakita mo lang availability mo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige mga kapatid, kausapin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, sorry kasi hindi na ikaw, Panginoon, yung nandun sa number 1 na nasa isip ko. Minsan nandito yung katawan ko, yung isip ko, yung puso ko malayo, Panginoon. Hallelujah. Sige mga kapatid, hallelujah, kausapin natin ang ating Panginoon. Lord, gusto ko tang mailagay sa pwesto mo sa buhay ko, God. Gusto ko na mapangyari mo yung gusto mo sa buhay ko. Gusto ko, Panginoon, hallelujah, na magawa ko yung gusto mong gawin, Panginoon. Hallelujah. Gusto kong lumabas ang full potential ko, Panginoon, for your glory and honor. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Naaalaw po namin yung mga bagay, Panginoon. Hallelujah. Na sa amin, Panginoon, na umaagaw ng pwesto mo, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gusto kang pagpalain ng Panginoon. Gusto kanyang i-bless. Hallelujah. I-allow mo ang Diyos na pagpalain ka sa pamamagitan ng pagre-repent mo, pagbabalik mo sa Kanya. Hallelujah. Kung hindi ka pa nag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, hallelujah, ibalik mo. Wala naman talaga tayong ibibigay kay Lord eh. Lahat ng bagay na meron tayo, sa Kanya nang galing. Ibinabalik lang natin sa Kanya yung mga bagay na siyang unang nagbigay sa atin. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, yes Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, Ikaw nakakaalam na aming mga buhay. Hallelujah. Kung nagkakasala kami sa pamamagitan ng aming mata, sa pamamagitan ng aming mga kamay, sa pamamagitan ng aming paa, aming sinusuko sa iyo, Panginoon. Sa mga kaibigan na mali, Panginoon, na nagdadala sa amin sa kapahamakan, Panginoon. Lord, amin silang maiwan, Panginoon, hindi dahil hindi na namin sila love, kung gusto, mas love ka namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Ikaw ang nakakalam na aming mga puso. Lord, alam mo rin, Panginoon, na hindi laging pare-pareho temperatura ng aming paglilingkod. But we are not here because of our emotions. We are here because of the truth. We are here, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na mabuti. Hallelujah. Salamat, nandito kami dahil sa iyong biyaya. Natunay sa aming mga sarili, we cannot do things on our own. Salamat sa pag-ibig mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na binigay mo para makabalik kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. I pray, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, to always remember
mataas yung kaluluwa namin. Ano yung tiniis mo, Panginoon? Ano yung ginawa mo para sa amin, Panginoon? Na hindi mo namin babaliwalain, na hindi namin ipagpapalit sa mga walang kwentang bagay, Panginoon. Mas mahal ka namin kaysa sa mga bagay sa mundong ito. Mas mahal ka namin kahit sa kaninong tao, Panginoon. Hallelujah. Hindi ka namin pag-aantayin, Panginoon. Hindi ka namin pag-a-adjustin. Dahil lahat ng pag-a-adjust ginawa mo na sa amin. Sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lahat ng pwedeng tiisin ay tiniis mo na para sa amin. And this is our chance na may pakita naman sa amin, sa iyo, Panginoon, how grateful we are, how thankful we are that you have chosen us, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, I pray na ma-recognize ng bawat isa saan kami bumagsak. Ano yung mga bagay na nagpapalayo sa amin, and we will be brave enough, hallelujah, to let go of those things, Panginoon, para hindi ka namin mabaliwala sa buhay namin. Higit ka sa lahat, Panginoon. Ang lahat ng bagay na meron kami, sa iyo lang nanggaling, Panginoon. Hallelujah. Hindi po namin kakalimutan ng nagbigay. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, at ikaw ang Diyos. Hallelujah, na aming pinaglilingkuran. Lord, tulungan mo kami manumbalik. Hallelujah, mga nanlalamig, Panginoon. Tulungan mo makabalik. At hindi lang makabalik, mahigitan pa, Panginoon, ang patuloy na paglago sa presensya mo, God. Hallelujah. We will be disciples Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. For your glory and honor. Help us, Panginoon. Hallelujah. Bless each and every one na nandito. Pinupuri ka namin at sinasamba. Sa iyo, aming pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsasalamat.